Kahit na ako'y usigin o kaya'y hamak-hamakin, pastol ng buhay ko. Noong pa man, from 2 decades, more than 2 decades ago hanggang ngayon, Pastor Perlo has been our mentor, our teacher. He's pastoring a church now, Jesus Christ International Worship Center, and he is the president of the Beyonders Ministries International. The speaker of the Lord, the man of God for this time, Reverend Dr. Perlo Ocdol, and his wife is here, Pastor Rose Ocdol. Thank you very much, Pastor James. That was a flattering introduction. Salamat sa Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Nobody dreamed to have a miserable life. Did you? Ang Hamas kaya ay gagawin nila yung pag-atake sa Israel? Kung alam nila na ganyan ang mangyayari sa kanila, anak talagang pupulbusin sila, ubusin sila eh. Of course, they won't. Akala nila ay hindi sila tututuhanin ng Israel. At ngayon ay, wow, we thank the Lord dahil may mga nakikialam na ibang bansa kapanalig ang Israel. The reason why I'm saying this, having a miserable life, sometimes we did not choose it. But sometimes we chose it unconsciously. Kaya nga pag ikaw ay nag-asawa ka ng non-believer, don't expect to have a good life. Kasi lumabas ka na sa kalooban ng Diyos eh. The reason why I'm telling you this month is October and it is considered as Pastor's Appreciation Month. At sabi nga ni Pastor James, 2 decades kami bago kami nakita uli. Sa biyaya ng Diyos ako po ay 37 taon na nagpapastor. At hindi po ganun kadali yun. Ang sino mang pastor o pastora o sino mang bishop o sino mang isang leader sa church, without the support of the partner, hindi niya kakayanin ang hirap sa ministry. So, bago ko tumuloy-tuloy, I want to introduce to you my wife. Binanggit na ni Pastor. Siya po ay 54 years old na. Mukha lang 14 years old. Ha? Kasi walang konsumisyon eh. You know? Alam niyo, thankful ako sa wife ko because without her, mahirapan ako mag-ministry. Thank God for the wives, the pastors' wives, because they are great gifts of the Lord sa mga pastors. And, Mami, thank you very much. May utang ka sa akin na Jollibee. Okay. What I have to discuss this morning is about the misery in the ministry. Ito yung mga hirap na inaabot ng mga workers, hindi lang ng pastor, sa loob ng church, na nobody desired for it. But you have to undergo through that. Ngayon, lalo-lalo na kung ikaw ay pastor, kung tinawag ka ng Panginoon para magpastor, ang dami mong pagdadaanan sa kanyang kaharian. Kaya kung bibigyan ko ito ng pamagat na Tagalog ay kapighatian sa kanyang kaharian. So, misery in the ministry. So, this was taken from the book of Exodus, the 17th chapter. The whole Israelite community set out from the desert of Sin, traveling from place to place as the Lord commanded. They camped at Rephidim, but there was no water for the people to drink. So they quarreled with Moses and said, "Give us water to drink." Moses replied, "Why do you quarrel with me? Why do you put the Lord to the test?" But the people were thirsty for water there, and they grumbled against Moses. They said, "Why did you bring us up out of Egypt to make us and our children and livestock die of thirst?" Then Moses cried out to the Lord, "What am I to do with these people? They are almost ready to stone me." The Lord answered Moses, "Go out in front of the people, take with you some of the elders of Israel, and take in your hand the staff with which you struck the Nile, and go. I will stand there before you by the rock at Horeb. Strike the rock, and water will come out of it for the people to drink." So Moses did this in the sight of the elders of Israel, and he called the place Massah and Meribah because the Israelites quarreled and because they tested the Lord, saying, "Is the Lord among us or not?" So yun po ang pag-uusapan natin dito. The misery in the ministry. Now, dito kasi, kapraso lang ang binasa natin, but the whole chapter is going into consideration. Sapagkat pagkatapos nilang makainom dyan ng tubig, dumating naman yung Amalekites. At pagkatapos inatake sila, at ang sabi ng Bible doon ay nananalo naman sila kapag nakataas ang kamay ni Moses, at pagka bumababa sa ngawit, ay natatalo sila. And the Bible says, they won through Joshua. Eh, gusto ko tingnan nyo rito ay, ano ba yung hirap ng ministry na dinadaanan ng isang leader, ng isang pastor, ng isang pastora, isang worker, na hindi mo pinangarap. Pero bilang isang tinawag ng Panginoon, you are prepared for it because it was a promise that is the best thing to do ay yung tayo ay maglingkod sa Kanya. Lord, we are so thankful for this morning. Salamat po, Panginoon, sa iyong pahintulot na kami, O Diyos, ay mag-aral ng iyong mga salita. Thank you, Lord, for this opportunity na kami, Panginoon, ay naririto
Salamat, Panginoon, kahit iba-iba yung lugar namin, Panginoon, inipon mo kami dito sa iyong bahay-sambahan upang kami, Panginoon, ay makapag-aral. Lord, we ask you to be with us. We invite your Holy Spirit, Lord, to empower us, Lord, to enlighten us, Lord. If there is a need for correction, Lord, correct us. Upang kami, Panginoon, ay mapagpala ngayong umaga. Lord, we are opening our hearts to your word. Mangusap po kayo, Panginoon. We are totally dependent to your Holy Spirit this morning, Lord God. So please be with us, Lord. Marami pong salamat. Only the name of Jesus be lifted up in this place. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. So dito sabi ng Bible, they camped at Rephidim. You know what? Rephidim means refreshment. But the Bible says, but there was no water for the people to drink. Ang Rephidim kasi sa panahon ng lumang tipan is a place where the travelers stopped. They go there para painumin yung kanilang mga livestock, yung mga kahayupan, yung kanilang mga hayop, pinainom doon, at pati na rin sila umiinom na rin doon. Could you imagine, the Lord, tandaan niyo, binasahan ka na, the Lord commanded them to encamp in that place, sa Rephidim. Ang word na Rephidim is refreshment. Then pagdating mo, no water. Akala ko ba refreshment? Let's go now to the first main point. Pakiklik lang. Ito yung tinatawag nating annoyance. Kailan ka huling nainis? Uy, usap tayo. Kailan ka huling nainis? Parang, ang babait. Wala nainis dito? Naku, parang mga tagalakit ng mga church member dito. Kailan kayo huling nainis? Sa kasama nyo. Sige na nga, sa kasama nyo na lang. Kahapon. Kahapon. Dito, parang mga banal. Nakakaramdam kayo nainis. Hindi, ano? Hindi, ano? No? So, ang sinasabi ko lang is yung annoyance, yung pagkainis. Dito kaya sila nabuwisit kay Moses. Because they encamped at Rephidim and yet no water. So the expectations were not met. Yung expectation ay hindi agad nila nakita. Kaya anong nangyari dito, ang resulta, pag naiinis ka, anong sabi dito ng verse 2? They, what? They quarreled with Moses. When we experience, sabihin natin mga unpleasant circumstances in our Christian life, sometimes we are against our leaders. Galit tayo sa leader natin. Nung sa discipler natin, sa pastor natin. Kasi nga, ngayong Kristiyano ka na, may mga bagay na nangyayari sa iyo na hindi mo gusto. Katulad nito, ang linaw-linaw, the Bible says, they encamped at Rephidim. For what purpose? Of course, to drink. Pero ang linaw, but there was no water for the people to drink. Nakita niyo yung bat? Ibig sabihin, teka, Rephidim na pero bakit walang tubig? Kailan nangyari sa inyo yung akala mo sweldo na? Paghugot mo sa ATM, walang laman. Ano naramdaman mo? Di ba nainis ka sa HR? Di ba nainis ka sa HR? Bakit ganun? Kasi nga alam mo, sweldo na ngayon, hindi mamayang gabi pa rin papasok. Di ba? Naiinis tayo eh. May annoyance. Why? Because your expectations were not met. Lalo na dito, wilderness to eh. Wala silang ibang inaasa, kundi lang ito eh. They trusted the leadership of Moses. Tapos ngayon parang palpak. Pero the Bible was clear. As the Lord commanded. Sabihin, pinayagan ng Diyos na magkampo sila sa Rephidim kahit walang tubig. Why? Because God has to show His miracle. Magpapakita kasi siya ng himala. So gusto ko lang pansinin niyo rito, sabi rito ng Bible, they quarreled with Moses and said, give us water to drink. Siyempre, yun na kailangan nila eh. Moses replied, why do you quarrel with me? Why do you put the Lord to the test? Ito yung hindi naintindihan ng iba. Kumisan kasi ay nagagalit tayo sa pastor natin, sa leader natin, na nag-aalaga sa atin. Pagka yung nangyayari sa buhay natin, hindi na natin gusto. Pero hindi mo alam, ay they are just God's instruments. Ang talagang tumawag sa iyo si Lord. Hindi naman talaga si pastor tumawag sa iyo eh. Hindi naman kami. Hindi naman yung leader mo tumawag sa iyo. Ang tumawag sa iyo si Lord. Sabi mo sa katabi mo, si Lord pala. O sabi mo, ngayon alam mo na. Si Lord pala naman eh. Si Lord na tumawag sa iyo, kaya sabi niya, why do you put the Lord to the test? Bakit mo ako sinisisi? At na-born again ka. Sisihin mo banal na Espiritu. Uy, are you ready to blame the Holy Spirit now? Diyos ko, matakot tayo, ha? Blasphemy yun. Iyon talaga ang problema. Galit ka kay pastor, galit ka doon sa leader mo, pero ang totoo talagang tumawag sa iyo si Lord. Kaya sabi ni Moses, ba't yung inaaway? O kailan mo huling inaway si pastor? Uy! Kailan mo huling inaway si pastor? May maralan sa harapan, hindi mo siya inaway, pero inaway mo sa GC. Bisa may mga group chat yan, gumagawa ng mga GC yan eh. That is happening. Ayaw ng pastor ng mga members na iinis.
Hindi siya natutuwa. Pero you know what we really trying to say when we are annoyed to our leaders? The whole Israelite community set out from the desert of Sin, traveling from place to place. Yung kasunod, as the Lord commanded, they camped at Rephidim. Ang linaw eh. Kumbaga, through the guidance of the Lord, every step of the way, the Lord was there. He was leading Moses, and then the Lord ordered to stop at Rephidim. Malinaw yun eh. Stop kayo sa Rephidim ha. Yun nga ang problema, there was no water. Alam nyo, pag binasa nyo naman to, makikita ninyo, di ba, may lumabas na tubig. Naalala nyo, di ba, binasa natin niya. So, sabi ni Lord, choose some men, and then lumakad ka, dali mo yung tungkod na ginamit mo nung ito ay in-strike mo yung sa Nile River, at sabi niya, yun din ang gamitin mong tungkod. At sabi niya, at lalabas yung tubig. Tapos sabi niya rin ng Bible ay, doon ako sa tabi. Sabi niya, when you strike the rock, na doon ako sa tabi. So nagpalabas talaga ng tubig doon ay si Lord naman. When you are annoyed, no, what are you really telling your leader or your pastor? You misunderstood the leader. You misunderstood the pastor. Kailan mo huling hindi naintindihan ng yung leader, ng yung pastor? Alam niyo itong preaching na to ay, kasi natawat Pastor's Appreciation Month eh. Kaya parang ang dating parang self-serving to eh. Kasi pag-uusapan dito buhay ng pastor eh. Okay lang sa inyo? Ayaw niyo pumayag? Ayaw niyo pumayag? Siyempre buhay namin to eh. Kaya hayaan niyo muna ako. Pero kailan ka ba huling nainis sa pastor? Para magsalita. No? Kailan ka huli? When was the last time you misunderstood the pastor? Pastor, mali ka eh. Yun yung sabi nila eh. Ba't tayo nandito sa Rephidim? We're here at Rephidim, supposed to be, there must be water. Why there's no water? And we're thirsty. Kasi hindi ka mainis? Pero sinasabi lang dito, they were thirsty. At sobrang uhaw nila, yun na nga, nakapagsalita na sila ng hindi maganda kay Moses. Kung minsan yung mga bagay na nangyayari sa atin in our Christian life, we try to find somebody to blame. Minsan nasosolve ang problema, alam nyo, pag nakakita ka na ng sisisihin. Mag-away kayong mag-asawa o mag-jowa, gusto nyo masolve problema, hanap kayo ng masisisi. Minsan, in the Christian life, ganun eh. We always find the pastor na para bang laging mag-absorb ng lahat ng ating mga inis. So, kahit ba paano, meron na rin kayo naramdaman kahit konting tampo kay pastor. We misunderstood the leader when the thing that is happening to you is far from your expectation. You misunderstood the pastor. Pero tandaan nyo ha, yun ang nakasulat oh. The whole Israelite community set out from the desert of Sin, traveling from place to place as the Lord commanded. Sumusunod lang yung pastor kung ano yung guidance ni Lord. Yun ang hindi naiintindihan ng iba. Pastor, akala ko ba dito tayo? I'll give you an example ha. I'll give you an example. Our church, dati nandun kami sa EDSA, sa tabi ng MCU sa Monumento. So doon kami nag-rent, 15,000 a month. Pero yung 15,000 a month na yun ay hati kami nung pastor na pang-umaga. Kasi nung nag-pandemic, sinabi sa amin nung may-ari na hindi na i-renew yung kontrata namin ng 5 years, ibebenta na yung building. So, biglaan yung panahon ng pandemic, kaya yung kaibigan ko pastor, sabi ko, pwede bang makigamit ng church ninyo, hapon kami, kayo umaga. Ang upa nila ay 32,000, actually 30,000 that time. So, naghati kami. 15,000 kami, 15,000 sila. So, bago kami umalis, 31,000 na 31,000 na yung binabayad nila. Kami 30,050. Kaya lang alam niyo, wala pang siguro isang taon din mahigit. Kinausap ako ng pastor, sabi niya, gagamitin na namin yung panghapon na oras. Kaya we were forced to vacate the place. Alam niyo, nung sinabihan kami ay, wala talaga kayong pupuntahan. We really don't know where to go. That's why we prayed hard, very, very hard, kasi matatapos ang fellowship namin. Talagang mga leaders, nagpe-pray, Lord, wag sana kami magkamali, saan mo man kami dadalhin. We don't want to commit mistakes kasi masasayang yung resources and everything pag mali yung pinuntahan namin. Sayang yung pera. So marami kami pinuntahan lugar within the Monumento sa area. The reason kaya Monumento, kasi ang mga members namin Kabanaba. Nasa Kabanaba, so ang bagsak nila lahat, Monumento. So ang nangyari ngayon, kahanap namin, wala kayong makita, dumating yung time, hindi ako nakasama sa paghanap. Yung dalawang elder
2 deaconess, mga babae, nakakita ng lugar. Kung alam niyo yung sa LRT Monumento Station, di ba ang katapat niyan ngayon ay yung SM Grand Central? Di ba? Katapat niyan. Lakad ka papuntang 10th Avenue, may makikita ka doon na Jackman Plaza, kasunod, yung Pure Gold. In between, dyan yung pasukan namin, doon kami sa 3rd floor. Ito yung kwento, kaso lang para maintindihan niyo ako, kung bakit napakahirap minsan magpastor dahil minsan you are being misunderstood. Pray kami ng pray kung pupunta kami ron. You know, the place was very big, 419 square meters. Tapos ang upa is 125,000. Siyempre, hindi namin kaya. Hindi namin kaya. So, sabi ko dun sa ating 2 elder, bigyan nyo sa akin yung email address nung property manager na mag-email ako. So, madalit salita, palitan kami ng emails. Ang daming beses nakipagkagil ako. From 125, gusto nila 95, hindi ako pumayag. Gusto nila 75, hindi ako pumayag. Nagkasundo kami sa 70,000. 70,000. So 70,000, first 6 months kaya namin. On the 7th month, lupay-pay na kami. Kahit very generous ang mga members and mga leaders, we have support coming from outside the country. Hindi namin kinaya. Nung hindi na namin kaya, taas kamay na kami. Kasi nagpa-hold na ako ng cheque kasi sabi ko, paki-hold po muna kasi wala pang fund. So one time, kinausap ako ng property manager, Pastor, pwede ba tayo mag-usap? Sabi ko, sige po. So nag-usap kami, sabi niya, Pastor, napansin namin, hindi niyo kaya magbayad ng rent. Sabi ko, tama po. Magkano ba kaya niyo? Sabi ko, 18,000. Kasi from 7, sabi 18,000. Huwag naman ikang ganyan. Wala naman kang ganyan. So, madalit salita, sabi niya ganito po, nag-meeting kasi kami, ito makinig kayo mabuti ha. Kasi noong panahon na yan, some of the leaders already complained. Pastor, labas tayo dito. This is not God's will for us. Tapos yung ibang leader, Pastor, pag dyan tayo, nahihirapan kami. Tuloy ako, apektado na rin. Pero ang linaw-linaw sa amin, doon kami mag-isay. Doon kami. Pero yung mga leader ko, pati ako nahahawa na rin eh. Pastor, wala na naman tayong pangbayad. Pastor, paano to? Kaya nahihirapan din ako. Apektado talaga ako eh. Kasi pagdating sa leadership, you know John Maxwell, everything rises and falls on leadership. Pag pumalpak sila, dahil palpak yung leader. Kaya sabi ko, Lord, please help us what to do. So ang tanong ko ulit kay Lord, nakapag-pray ako, Lord, nagkamali ba kami ng dinig? Dito ba talaga gusto mo? Yun nga, kinausap na kami ng building manager. Pastor, ito sabi niya, nag-usap kami ng may-ari. We don't want you to leave this place. Ayaw namin kayo umalis. Gusto ng may-ari, mag-stay kayo. Sabi niya, nag-iisip kami paano namin kayo matutulungan. Ay di siyempre, kumakabog yung dibdib po, no? Parang magandang sasabihin dito. Ganito, Pastor, sabi niya, magmula po sa 70,000, sabi po ng owner, 36,000 na lang. From 70,000, tanda nyo, galing ka sa 125, ha? From 70,000, sabi niya, 36,000 na lang. Ako naman, hindi ako nagpahalatang ako yung natutuwa. Hindi ako nagpahalata. Wala na ba yung bababayan? Kunyari, malungkot ako, pero yung puso kumakabog. Sabi niya ganito, wala pang approval to ng owner. Gawin natin 32. Kaya pang upo namin ngayon, 32,000 na lang. Pero, I was misunderstood. Bakit ko inilaban? Narinig ko to eh. Pero yung iba, they are excellent in blaming the pastor. They are very good at it. Para sila kumuha ng doctorate how to blame the pastor. They don't understand. Ang contact person ni Lord sa church, pastor. That's why we have to learn how to submit to them. There are times we question, wag lang doctrine. Wag lang kukontrahin ng Bible. Doon tayo pwedeng pumalag. Pero hanggang di kinukontra ang Bible, sundot lang tayo. Most of the time, we misunderstood the pastor. Sila yung nakikinig eh. Sila yung nakakarinig kay Lord eh. Ako, I almost gave up. There were times umiiyak ako. Sabi ko, kasi alam niya, may office ako dito rin sa Cubao, malapit sa bahay namin dyan sa Manhattan. Sabi ko kay Mrs. Mami, alis ako sandali. Sabi niya, saan puntahan mo sa office? Ano gagawin mo doon? Sabi ko, iiyak lang kay Lord. Dito ko na lang ikaw umiyak. Sabi ko, pira naman. Ayoko nang makita mo umiyak. Hindi ako titingin sa'yo. So, hindi ako umiyak. Lalayo ka pa, iyak ka lang. Ganon kami magbiruan ng mag-asawa. Pero alam niyo, tumisan you have to cry out to God. Lord, tama ba to? Tanong niyo kayo. Kayo lang, huwag niyo na kayong mag-amen. When was
the last time you misunderstood your pastor? Because you don't agree with what is happening, you misjudged your pastor. Yung pangalawa. You misunderstood niya, you misjudge. Tingin mo, mali ito. Refidim, tapos walang tubig. Ito po yung masakit, pero tandaan niyo po, nakasulat ayun. The whole Israelite community set out from the desert of Sin, traveling from place to place as the Lord commanded. So, Pastor Moses was there leading the whole Israelite. They go from place to place as the Lord commanded. Kumisan, ganun din ang church. Ang pastor hindi yan gagawa na ikapapahamak ng church. Hindi yan kikilos para masira ang church. His dream is to please the one who called him at maalagaan mabuti yung flock na pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. But there are times we misjudge the pastor. We misjudge the leaders. Kaya ang sakit. Ito yung kaya, sabi ko, there is misery in the ministry because of this. Annoyance pa lang, yung inis pa lang niya pinag-uusapan natin. Kaya ako lang sinasabi yan, sabi dito ng Bible ay, naka-gold yun, as the Lord commanded. Critical yun eh. The pastor, as much possible, he will not make any move unless he heard something from the Lord. Pero along the way, some people, some members will question the pastor. And the pastor will take it within. Minsan, tatahimik na lang eh. Minsan, hindi nga nakikibo eh. Pero dala-dala niya yun. It happened to me. Alam niyo nangyari? Tuloy ko yung kwento. So, nung mangyari yung sa amin, kasi may mga ilang lumabas eh. Hindi kayo. May dalawang lumabas sa church namin. Actually, 3 lumabas. Leaders. Nung panahon na talagang nakita nahirapan kami, kumbaga, lumabas sila. Ang tingin nila mali yung desisyon namin. Nung nakita nila, nabalitaan nila na biglang bumawa, hiniya sila ng Diyos eh. Kasi itong mga to, nagtatights to, nagpe-pledge to eh. Akala nila, pag wala na yung tithes na, yung pledge wala na, lulubog na ang church. Who told you? Ang foundation ng church, si Lord. Ang kapitalista ng church, si Lord, hindi tayo. Kaya nung umalis sila, doon dumating ang himala ng Diyos. Napahiya sila, hiniya sila ni Lord. Ano nangyari sa dalawang yun? Bumalik sa church. Nasa amin na uli ngayon. Darating yung time, pagka inaway nyo ang inyong pastor na nakikinig lang naman sa direction ni Lord, the day will come, hihiyain ka ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, ingat ka. Kalabitin mo, di ka pinakikinggan yan, kalabitin mo, ingat ka. Tayo sa number 2, but the people were thirsty for water there. Talaga sila eh. So anong ginawa nila? And they grumbled against Moses. They said, ito na yung kanilang sinabi. Could you imagine? Pagkatapos silang pangunahan ni Moses, iayos ang buhay na alisin dun sa slavery from the Pharaoh. Ngayon, ang sasabihin nila rito ay very sarcastic. Why did you bring us up out of Egypt to make us and our children and livestock die of thirst? Sobra. Sobra to. Iniis siya ni Moses. Kaya sabi dito ng Bible, then Moses cried out to the Lord. Ano yung ugali nitong mga taong ito? That is arrogance. Pagiging arrogante. Alam niyo ba yung arrogante? Ang arrogante ay lagpas sa pagiging bastos. Lagpas. Lagpas sa pagiging bastos. Sobra yan. Napaka-sarcastic yan. Sarcastic, alam mong bastos, pero alam mo yung sarcastic, higit pa sa pagiging bastos. Yun yan. Minsan arrogante tayo, magsasagot sa ating mga leaders, cell group leaders natin, o sa pastor natin. Sometimes, hindi mo iparirinig, pero deep within, nagre-react ka with arrogance. Why? They thought they deserved the better treatment. Bakit walang tubig? Alam niyo, minsan yung problema natin sa church, lalo na pag matagal ka na, matagal ka ng worker, kung minsan, meron na tayong mga entitlements. We thought we should be treated better than the new ones. They grumbled against Moses, tapos ang sinabi nila masakit. They said, why did you bring us up out of Egypt to make us and our children and livestock die of thirst? Then Moses cried out to the Lord. Alam niyo, pag ang pastor nga umiyak, iba na yun. Kailan niyo huling nakitang umiyak ang pastor niya? Kailan niyo huling nakita umiyak ang pastor? Magre-report po ba sa inyo yan? Pagka umiyak ang puso niya? Kasi, Lord, bakit yung church namin walang pasaway? Lord, lagyan mo naman ng pasaway yung church namin.
Kuminsan yung pagiging arrogante natin, hindi mo sasabihin, but your actions will speak louder with what you're feeling inside. Ano sabi niya rito? Then Moses cried out to the Lord. Ito yung ito yung hindi alam na maraming leaders sa loob ng church, maraming members sa loob ng church, when the pastor is crying. Hindi naman namin mapakita sa inyo when we cry. Pag nahihirapan kami, now we're just doing our best for you to make you a better person, to make you a better Christian. To the point na sa tingin, natutuwa kami pag nasasaktan namin kayo. But we have to do it. We are obliged to do it because we are considered as your fathers. Bilang mga tatay ninyo. Natutuwa ba kayo pag nasasaktan kayo? Siyempre hindi. Walang tatay na nagdiriwang pagka umuiyak ang kanyang anak. Wala. But sometimes you have to close our eyes just for you to learn. Minsan kailangan namin i-set aside muna yung feelings namin. Just for you to be corrected. Alam niyo, isa sa mga sundalo ng IDF, Israel Defense Forces, nung makapasok na sila sa malapit doon sa Gaza, papasok na sila, in-interview yung isang sundalo. Isa siyang general. Sabi niya, alam ko po, sabi nung nasa news, nagtatanong, alam ko po na marami namatay sa inyo, nawabot na 1,400 Jews ang namatay, at bukod pa sa mga kinidnap. Pero ngayon po, alam ko rin marami rin namatay na mga Gazans, mga Palestinians. How do you feel? Ito, tanong niyo to sabi niya. Alam niyo, sagot niya. At this moment, there's no place for feelings because we have a goal. We have to crush Hamas. Kailangan namin durugin ang Hamas sa ginawa nila sa amin. Pero hindi mga Palestino, kundi yung mga Hamas lang. Sabi niya, there's no place for feelings. There are times, alam niyo, kahit masakit sa amin, we set aside the feelings namin eh. Masasaktan ka kasi, masasaktan ka eh. Minsan sineset aside namin for you to learn. For you to know better. At kung minsan, kahit ang sagot mo sa amin ay masakit, sometimes we see it as arrogance. Do you know where do we go? You know, Moses cried out to the Lord. Si Lord ang sumbungan namin. Wala namang iba eh. Si Lord ang sumbungan namin sa Kanya. Kay Lord lang siya pwede magsumbong. Kasi may mga leaders, may mga members na arrogant sa loob ng church. But the people were thirsty for water there, and they grumbled against Moses. They said, why did you bring us up out of Egypt to make us and our children and livestock die of thirst? Sabi natin, arrogance. Anong gusto niya sabihin dito? He was insulted. Kailan mo hinuling ininsulto si pastor? He was insulted. Ang daming pang-insultong inaabot ng pastor kapag ang nangyayari sa loob ng church, parang hindi nyo lahat gusto. Sinong dati si pastor? Alam niyo, meron akong kaibigang pastor ng Antipolo. I will not mention his name. Sabi ko sa kanya, Pastor, alam mo pastor, meron sa akin nag-chat. Itong nag-chat sa akin, akala yung member mo, member ko. Sabi niya, anong pangalan ng member ko? Sabi niya. Ganitong pangalan. Ay bakit ano daw nangyari? Meron daw kasi siyang tinanggap na project, interior designer kasi. Nagbayad na daw siya ng cash, kompleto na. Pero hindi tinapos yung project. Hindi tinapos. Ngayon hinahanap nila, may kaso yung taong yun, na member nga ng pastor na yun. Alam mo, sabi sa akin ng pastor, hayaan mo siya. Nung pinagpapala siya, hindi niya ako naaalala. Ay may problema siya tatakbo-takbo siya sa akin. Tanong kayo, pag pinagpapala ba kayo, naalala niyo pastor niyo? Pero alam niyo, si Pastor Moses, he was insulted If he experienced it, we are experiencing it. Naiinsulto rin kami. Alam niyo, isa sa mga masakit na dinadanas namin, kami mga pastor, yung katulad ng parang utang na loob namin sa inyo na inaalagaan namin kayo. Gusto namin mapabuti buhay ninyo. Minsan, gusto namin kumustahin ng buhay mo. Gusto ko namin pakialaman. Minsan, alam nyo, ang tingin natin sa pastor, sa jeep, alam mo, spare tire. Ang spare tire, hindi man lagi nagamit yun Pag may problema lang. May flat. So, pag may flat sa atin, doon mo lang kailangan si pastor Kasi hindi maayos ang gulong ng buhay mo Kailan mo huling tinawagan si pastor kasi you are blessed. Wala Tinawagan lang natin pag may problema Pag may tanong. Kaya tingnan natin kay Pastor Google. Pastor, ano yung ganito? Ano ba yung ganyan? Okay.
O di natutuwa kami, nagtatanong ka. Eh ngayon, may kasama ka unbeliever, girl ka. Sino yung kasama mo? Pastor, pwede ba iba lang kausapin mo, tanong mo, wag yan. Eh, lalaki ka naman, medyo kang napansin namin sa Facebook, may kasama kang babae. O sino yung kasama mong girl doon? Pastor, iba na naman usapan natin, huwag na naman usapan yan. Minsan dumidistansya tayo, ayaw nating pakialaman ng buhay natin. Alam niyo po, lahat kayo, na nasa loob ng church, pananagutan ng pastol pagka may nangyari sa atin. Kaya po ang pastol, inaalagaan tayo. Huwag niyo pong mamasamain yung tinatanong kayo, tinukumusta kayo. Well, alam niyo nangyari, iniinsulto natin minsan ng pastor. Pastor, pwede ba pag-usapan natin ibang bagay na huwag na yan? Sige, Pastor, pag-usapan natin trabaho ko, pero yung about my love life, pwede ba walang pakialaman? Uy, love life daw. Love life daw. Minsan ang love, naku, alam niyo ba, makinig kayo mabuti ha, kung meron mang gustong pinakikialaman ng pastor, love life niyo. Bakit? Ayaw niya kayo mapahamak. Gusto niya maayos. O sino may maging partner mo, para may katuwang ka sa pananalangin. Alaga ka dito sa church, tapos mapapahama ka lang? Ilan ang mga members ng mga churches na alaga sa loob ng church, tapos nakakilala ng unbeliever, nakyutan. Nung makyutan, wala, pati siya napita sa church, wala na rin siya sa church. Mga kapatid, please, don't insult your pastor when your pastor tries to go inside of your life. Because He is your Father. Tapos, ini-injectan siya ng negative. He was injected. Ano yung ini-inject sa kanya? Mali ang purpose mo, bakit mo kami nilabas dito eh? Bisan ganyan eh. Bakit? Inilabas mo kami para lang mamatay sa uhaw. Ibinabalik nila yung ganon. Yung bang pangit ang tingin nila kay Moses, bakit sila inilabas? Kailan huli naging pangit ang tingin nyo sa pastor nyo? Samantala, ang ganda ng layunin niya para sa'yo. Ito, pinahirapan na naman kayo ni Pastor. May level 1 na naman ito, level 2 na naman. Puro lang reflection. Pinahirapan kami. Ba't mo kami pinahirapan? Uy, salamat kayo. Alam niyo ba? Makinig ha. Not all churches ay meron ganyan mga leadership training, may mga discipleship training. Why? Meron kasabihan. Sabi nga ni John Maxwell, only a secured leader will empower another leader. Alam niyo yung mga training, that is empowerment. Kapag ang leader mo, ang pastor mo insecure, hindi kanya hayaang matuto. Kasi ang tingin niya, dadaigin mo siya. Masalamat tayo kapag ang pastor natin ay gusto kang matuto pa. Dumadaan ka sa mga training because he wanted you to become a better Christian. Amen? O palapakan natin si Lord. Okay, so dito gusto ko lang ipakita sa inyo, yung pangit na tingin, ini-inject sa kanya, yung pangit na tingin. Ang ganda ng layo ni Moses eh. Nilabas mo ba kami? Ang pangit oh. Para lang mamatay? Hindi. Minsan ganoon ang treatment natin sa pastor. Pastor, ba't mo ito ginagawa? Anong motibo mo? Hindi. Yung pastor pinag-isipan. Huwag naman ganon. Good things na ginagawa ng pastor because he is a father of the flock. Siya yung pinagkatiwalaan ni Lord. At ang layo nilang yan para mapaayos tayo. Para maingatan tayo. Ano nangyari dyan? Ano nangyari? Ito na hiniya na sila ni Lord. So sabi dito ng Bible, the Lord answered Moses. Kasi sabi ng Bible, Moses cried out to the Lord. Alam niyo, pag ang pastor umiyak na sa Panginoon, hindi naman magre-report sa iyo, alam mo, iniyak kita sa Panginoon kasi ang sama na ugali mo eh. Wala namang ganun eh. Sabi mo sa kanya, masama ba ugali mo? Tanongin mo, tawin mo, di ba masama? Hindi naman. Pero, yung mga sarcastic, yung mga arrogante sa pastor, hihiyain ng Diyos yan. Minsan ang pastor, hindi niya magawa eh. Napipigilan siya, pero kung babalik ang lahat ng old nature ng pastor, marami na kami nagulpe. Pero hindi nga kasi binago nga kami ni Lord eh. At alam namin na ang flock na to ay kay Lord at kami mga katiwala lamang para ayusin kayo. Kaya kung ano man ang mangyari dito, pananagawitan ni Lord yan. Pero kailangan namin sumunod sa utos niya. Kaya ano nangyari dito, nagka-problema. So sabi niya, Lord, anong gagawin ko rito? The Lord answered, Moses, go out in front of the people, take with you some of the elders of Israel, and take in your hand the staff with which you struck the Nile, and go. Anong ginawa? Did Moses obey? Hello, did Moses obey? Sumunod ba siya? Di ba sumunod siya? So what happened? Sabi ni Lord, I will stand there before you by the rock at Horeb, strike the rock, and water will come out of it for the people to drink. So Moses did this in the sight of the elders of Israel. So lumabas nga yung mga water, yung tubig. And he called the place Massa and Meribah because the Israelites quarreled and because they tested the Lord saying, is the Lord among us or not? So madalit sa ginawa niya yun. Ano niyo gusto kong maintindihan niyo mabuti ha? Members, leaders, baguhan, matagal na makinig kayo mabuti. Tingnan niyo yung dalawang red. You know,
Sabi ni Lord, kasi umiyak si Moses, Lord, paano gagawin ko sa mga taong ito? Masyadong arugante. Minamasama yung maganda kong pag-aalaga sa kanila, yung pagpapalabas ko sa kanila sa Egypt. Minamasama nila. Ano sabi nila ni Lord? Go. Go out in front of the people, etc., etc. And then pagdating doon sa last part, sabi niya, take in your hand the staff with which you struck the Nile and what? Go. It starts with go and ends with go. God's command is an action word. What is the point? Ang pastor sumusunod lang kung ano utos ng Diyos. Kaya huwag kayo nagagalit sa amin. Pag ang pastor ay hindi sumunod kay Lord, wala kang makikita himala. Pero nung sumunod si Moses, there, you can see how the miracles happen. Hiniya sila ni Lord. Asama na tingin niyo sa lingkod ko si Moses, sige, I will show you how. He struck the rock and the water came out. Kumisan may mga taong hihiyain sa loob ng church. Huwag mo na antayin ikaw yun, nahihiyain ng Panginoon. Minsan masyadong kang nainis sa pastor mo, naging arrogante ka sa pastor mo. Hindi mo minsan sinasabi, pero deep within you. Naging arrogante tayo. Kumisan nga, we're just waiting to see our pastors fall. May mga ganun eh. Tingnan ko lang kung di ka nagkamali. Sino rito yung mga nag-work na? Nagtatrabaho. Taas lang kamay. Makinig kayo mabuti ha. If you are a businessman, if you are an employee, if you are an employer, lahat ng na-acquire, na-achieve natin, na knowledge sa mundo, hindi mo yung ma-acquire without the Lord. Malino yon? Ngayon, hindi kayo mabuti. Pero sa baba, di ba sa baba, bago pumunta rito, may pipinto? Di ba? Uy, alam niyo yung pinto? O, makikinig ba kayo? Di ba, pagpasok mo sa baba, may pinto? O, makikinig kayo. Bago ka pumasok dyan, lalo-lalo na pag Sunday o kaya araw na dapat nandito kayo, lahat ng credentials natin, iwanan natin sa pinto. Dahil dito sa church, lahat tayo ay slaves by our own choices. Lahat tayo mga lingkod ng Panginoon na dapat magpasakop sa pangunguna ng pastor. Ano nangyayari? Bakit sa loob ng church magulo? Kasi daladala mo yung credentials mo eh. Manager ako, supervisor ako sa amin eh. Tapos dadalhin mo dito yun. Magkakagulo. Bitawan mo lahat ng credentials mo sa pinto, doon sa baba. Pagpasok mo dito, dahil lahat tayo rito, volunteer na naglilingkod para kay Lord. Kasi mahal natin si Lord. Amen? O, palakpakan naman natin ang Panginoon. Dito sabi dito, it started with go and ends with go. So hiniya dito ni Lord, itong lahat ng mga sarcastic na ito. Sapagkat ang tingin nila, nagkamali sila ng lakad. Ba't kasi sinunod pa namin itong si Moses? Kasi nga, they were thirsty. Tapos, nagkampo sila sa isang lugar na walang tubig. So, sino di maiinis? So, yung expectation mo, wala na. So, lumabas sa kanilang bibig, hindi rin maganda. There was arrogance. Now, pangatlo. The third point natin, punta sa next slide, yan. Pag-usapan natin yung sinasabi natin na, bakit merong misery in the ministry? Sino sa inyo yung naniniwala na tinawag tayong lahat ng Panginoon para magsama-sama tayo sa church na to? Ulit. Parang hindi ako naintindihan. Naniniwala ba kayo tinawag kayo ni Lord para tayo magsama-sama sa church na ito? Lakas yun may amen nyo. Amen? Amen. Okay. Ngayon, tanong ko kayo ba naniniwala na lahat ng ginagawa natin talagang malinaw kayo sa iyo na sa Diyos ang papuri? Amen. So, naniniwala ka rin ba na nilagay ka ni Lord dito sa church na ito, hindi habang panahon na mauupo? Parang hindi tayo nagkasundo doon. No. Ulit. Ikaw ba naniniwala na nandito ka sa church, hindi lang para maupo? So, ibig sabihin, hindi tayo, ito kasi problema, alam nyo. Yung iba kasi ayaw mag-involve. At yun ang nagpapahirap minsan sa loob ng church, yung third main point, yung attendance. Some leaders, some members just go to church for attendance. Hindi tayo nandito for attendance. Hindi lang attendance. We have to improve. Bakit? Tingnan nyo ha. Sabi ng Bible, the Amalekites came. Ito na, inatake sila. Di ba? Ang tanong nila, parang di natin kasama si Lord. Bakit? Kasi nga yung kanilang pinuntahan na refugee mo lang, refreshment, walang tubig. So ngayon nagtatanong sila, paano kaya ito? Tama ba yung narinig ng leader natin? Dito tayo magkampo sa refugee na walang tubig? Is the Lord with us or not?
O di, nakita naman natin, di ba? Lumabas yung tubig sa manguna ni Moses. Pagkatapos silang pinainom, bigla dumating yung mga Amalekites. Inatake sila. Gusto nyo matest kung kasama nyo ako o hindi. O di, binigyan sila ng malaking problema. Nung dumating yung malaking problema, doon lang napatunayan, ay, kasama natin si Lord. Kung minsan malalaman mo lang na kasama mo si Lord, pagkatapos ma-overcome ang isang malaking problema. It happened here. Tingnan nyo. So the Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. So sabi ni Moses, choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tapos sabi ni Lord, tingnan nyo tomorrow I will stand on top of the hill with the staff of God in my hands. Anong sabi dito ni Moses, ni Lord kay Moses? Choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on top of the hill with the staff of God in my hands. Tandaan nyo, kasalukuyan silang nilulusob. Tapos sabi ni Lord, Joshua, pili ka na ilang mga leader, makipaglaban ka. Tapos ako naman, bukas, tatayo ako sa burol. Ikaw si Joshua, hindi ka papalag. Lord, bakbaka na, ba't bukas pa? Uy, bakbaka na, Lord, naman, bakit naman bukas pa? Hindi pa ganyan ka? Nagmamadali ka? Uy, bakbaka na yun. Ganyan nyo? The Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Tapos sabi ni Moses, okay, pili ka na ibang mga leader. Go out to fight them. Pero ako, sabi ni Lord, bukas. Bukas daw! Bukas! Bukas punta ako sa burol. Ba't bukas pa, Lord? Kailan mo nahuli yung sarili mo, nagmamadali ka? Because you were in an emergency. Emergency, Hindi lang emergency, there was urgency. Sabi ni Lord, okay, bukas Alam niyo, pag binabasa ko ito, grabe talaga ito si Lord. Tuloy natin. Tignan niyo verse 10. So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered. So dito, si Joshua, ang ganda ng makita ninyo kay Joshua. Sumunod siya ayon sa utos. Ganito yung maganda sa leader. Hindi kinu-question. Hindi ko kinu-question yung utos. Okay, tapos sabi pa ng Bible, si Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. Now next slide tayo. Ano yung attendance na yan? Yeah. Balik tayo So, magbaka na. Moses said to Joshua, choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Bakit pinapipili sa kanya ang ibang men? Ano nalagay? Choose some of our men and what? Go out and sleep. Uy! Go out and go to Jollibee. Ano gagawin? Go out and fight. Next click. There is an expectation. When you come to church, not just for the attendance. May expectation si Lord. You must be a part of the mandate. May inaasahan sa atin si Lord. Huwag ka lang pupunta sa church for attendance. We are to fight. We are at war. The moment you became a Christian, you were already in a war. Because the whole force of the devil is against you. Ayaw niya magpatuloy ka maglingkod sa Panginoon. Didiscourage ka talaga niya. Huwag patuloy sa ministry. Lalo itong pandemic, nagkasubukan. Pero tandaan niyo, hindi pwedeng present ka lang. Kailangan nyo participate. Yan Hindi sinabi na, choose some of our men and sit on a hill and watch us. Dapat sa church, walang spectator. Everybody must be involved. We are in a fight. Huwag yung iba lang ang gagalaw sa ministry. Dapat lahat tayo. Matin naman ako, present naman ako. Okay, thank you. Pero hindi pwedeng present lang. May expectation sa'yo. Bakit siya lalabas? Choose some of our men and go out to fight. May expectation si Lord sa atin. Hindi pwede attendance lang. Matin naman ako Nung bago ka, pwede. Pero as you grow in the Lord, habang nadi-disciple ka, nakikita mo, hindi, meron pala akong participation. Kailangan pala maging part ako ng vision ng aming church. Ng goal ng aming church. Sabi mo sa katabi mo, kalabitin mo, participate ka. Ay, pitikin mo sa ilong. Hoy, participate ka. Pitikin mo sa ilong. Participate. Hindi pwedeng tayo-tayo lang. Ayun Choose some of our men and go out to fight. Hindi ka naman nag-iisa
Why? Because the Lord's assurance was there. Tomorrow, I will stand on top of the hill with the staff of God in my hands. Bukas, sabi niya, tatayo ako doon sa may burol. Sabi ni Moses, ni Joshua, sabi ni Moses kay Joshua, choose some of our men. Tapos sinabi naman ni Joshua, na lalaban siya. Kaya kung sila yung nakipaglaban, nanalo sila. Gusto kong tingnan niyo mabuti ganito, no? In our tomorrows, God was already there yesterday. Sa ating mga bukas, ang Diyos ay nandun na kahapon pa. Kaya hindi mo po pwedeng questionin ang mga utos ni Lord. You have to do what He says. Ang isa lang gusto kong ipakita niya sa inyo rito, sabi ng verse 10, so Joshua fought. Lumaban siya eh. Ang problema, alam niyo ano? Minsan sa loob ng church natin, ilan lang ang lumalaban. Minsan pastor lang at ilang leader. Yung iba, nanonood lang. Yung katabi mo, kalabitin mo ulit. Sabi mo, huwag mo kami panoorin. Sabi mo, huwag mo kami panoorin. God is expecting something from you. Hindi ka napunta sa church na to para damihan yung butas ng bangko. We're here to participate. May expectation dito si Lord sa atin. May inaasahan siya sa atin. At alam niyo ba, doon natutuwa ang pastor pag sama-sama tayo na gumagawa. Hindi lang iisa. When we disciple others, the mandate was given to the church. Hindi lang pastor, lahat tayo dapat nag-evangelize. Dapat tayo nagdi-disciple. Amen? Pastor, kasi ganito. Alam niyo, I've been in the corporate world. Kumbaga, alam ko yung pakiramdam na nagtatrabaho. Dati akong agent ng beeper. Alam niyo, EasyCall, yung pager. Doon ako nag-umpisa. I was promoted from the ranks. Ang huli ko naging trabaho, I was the general manager of Chevrolet North EDSA. Bago pala yun, I used to be the general manager of Camp Aguinaldo, yung AFP Theater. Kaya ko ito kinukwento, lahat ng mga dinanas ko sa corporate, from the least position, noon taga-dapon lang ako ng mga basura. Ng mga empleyado, taga-utos lang sila sa akin, ano lang. And then nagsikap ako, gusto kong makapag-win ng soul habang nasa corporate. Sabi ko, Lord, gusto kong makuha yung mga top positions. Ang binigay sa akin nila, puro top positions. I used to be the managing director. You name it, nakuha ko lahat yun. Kaya nung nakuha ko na lahat ng position sa corporate world, na-remind ako ni Lord. Sabi nila, oh, ayan, nakuha mo na yung mga position na yan. It's about time para mag-full-time ka na. Kaya nag-full-time ako. Kaya alam ko po yung buhay ng nagtatrabaho. Kasi nahiya tayo, ayaw natin paalam na born again tayo. Lalo kung supervisor ka, ayaw mong ipaalam na born again ka para hindi masabing ginagamit mo yung position mo. I was wrong at that time. Hindi tama. The Lord placed you in a marketplace to influence them with the gospel. Kaya mong isipin na nandoon ka, anong gagawin mo ron? Ganun lang, para magtrabaho ka lang? Para lang kumita? Hindi. We are the salt of the earth. Kailang ma-influence mo sila. Kaya huwag mo sabihin na, hindi ka humahayo, hindi ka nakakasama sa mga Bible study, pero if you're in the marketplace, may expectation si Lord sa iyo, kaya ka nandyan. Hindi ka niya iprinomote lang for nothing. Hindi ka nilagay dyan sa ganyang trabaho for nothing. Mayroong expectation dyan si Lord. Kung ang na-expect mo salary lang, nagkakamali ka. You're there in the marketplace to influence others with the gospel of the Lord. Sumama ka sa laban. Sabi mo sa katabi mo, sama ka sa laban. Sama ka sa laban kay pastor. Oh, laban kay pastor? Huwag naman ganun. Sa laban para sa ebanghelyo. Huwag naman laban kay pastor. Okay, punta tayo sa next slide. Next slide. Yan. So, balikan natin to, ha? Tingnan mo na. Huwag mo na ilabas mo agad, Francis, eh. Atras. Oh, ilabas mo agad yun, oh. Okay. So, Joshua fought the Amalekites. Sabi dito ng Bible, so Joshua fought the Amalekites. So, sabi, go out and fight. So, he did. Di ba? Napaka-submissive nito si Joshua. So, Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered. And Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. Ano nangyari? As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. So when Moses' hands grew tired and they took a stone and put it under him and sat on it, Aaron and Hur held his hands up, one on one side, one on the other. Sabi ko, antibay nito mga leader nito. Kasi nung naglaban sila, araw yan eh, maghapon. Kaya siya nangalay kasi sa pagod.
Nangalay siya. Habang nakataas yung kamay ni Moses, siyempre nangangalay tayo lang, di ba? Pag may, kahit anong hawak mo, sa praise and worship lang, nakataas ang kamay mo eh. Di ba nangangalay ka? Worship pa yan, worship. Sabi mo, worship. Nangangalay ka, ito ba kaya, grabe yung labanan dito, Habang nakataas siya, nangangalay, hindi naman yan, hindi naman yung sandaling oras lang, bakbakan yan. Tapos, dumating yung hapon, mainit, tapos kayo nakita nung dalawang kasama niya, si Aaron and Hur, tinulungan siya. Kumuha sila ng bato, tapos ipinukpok kay Moses, kay Joshua. Di ba? Kumuha ng bangko. Sabi niya, gawit na itong pastor natin, hanap natin yung bangko. Wala na nakuha ang bangko, bato. Pupok na natin. Tuluyan na natin to. Hindi, pinaupo. Di ba pinaupo? So, magkaroon ng comfort. So, nung pinaupo, sino ngayon may hawak na ngayon ng mga braso nila? Di ba yung dalawa? Si Aaron at Hur. Sabi ko, ang tibay nila. Natiis nila yung kili-kili ni Moses. Wala pang Rexona yan eh. Wala pang Rexona yan. Pero grabe tingnan nyo, hindi siya pinapawisan. Tingnan nyo, wala yung walang Happy New Year dyan. Grabe. Ano sabi dito ng Bible? Kapag nangangalay, mababa, nananalo yung Amalekites. Pero pag nakataas, nananalo itong mga Israelita. Alam nyo, kailan nyo masasabi na nag-grow ka na as a leader? Kailan masasabi? Isang palatandaan dyan. When you think like a pastor. The pastor wants the church to win. So you will do your part for us to win. So, magmula doon sa isa kang bago, ngayon, the Lord is promoting you through trainings. Nag-elevate ka na. Ito yung next slide. Next click pala. Yung elevation, tinatawag natin. They will do everything just for them to win. Dapat ganun din ang church. Gagawin natin lahat para magtagumpay tayo. Hindi po pwedeng sila lang ang hayo. Dapat lahat tayo. Sabihin mo nga sa katabi mo, lahat tayo. Titigan mo sa mata. Titigan mo sa mata. Magtitigan kayo, sabi mo, lahat tayo. Sige, takutin mo. Sabi mo, lahat tayo. Lahat tayo. Lahat tayo, may elevation. Because Pastor Moses wanted them to win. Sabi niya, Joshua, okay, go. Si Joshua, nakipag-unite. He submitted himself, that's why they won. O paano kung hindi nag-submit si Joshua? Kaya minsan hindi nagtatagumpay ang church kasi meron mga pasaway. Ayaw mag-submit. Sabihin mo sa katabi mo, mag-submit ka. Humina, wala akong narinig. Sabihin mo sa katabi mo, mag-submit ka. Mag-submit ka kasi. O siya, anong ginawa ni Joshua? Tingnan niyo yung verse 10, yung first word ng verse 10. So, Joshua fought. As Moses ordered. As Moses had ordered. O ano na ba yung mga sinalungat mo na utos ni pastor? Ayaw mo. Kaya minsan hindi nagtatagumpay ang church kasi may mga sumasalungat. May iba sumusunod, yung iba hindi. Iba namimili ng susundin. Kasi dahil hindi mo naiintindihan yung buong programa ng church na ibinigay ng Panginoon sa inyong pastor, kung minsan hindi natin naiintindihan yung kabuuan, ay natin sundin, gusto mo maunawaan mo lahat. Hindi ganon. Sometimes you have to obey first before you understand everything along the way. Doon pumupwesto yung faith. Lalala niyo, tinawag ni Lord si Abraham. Iwanan mo ang yung sambahayan, lahat, etc. Tapos, lisanin mo yan, sabi niya, pumunta ka sa lupaing pagdadalang ko sa iyo. Tapos sabi ng Bible, umalis siya. Pumunta sa lupaing, hindi niya alam kung saan. Hindi niya muna inantay, Lord, paintindi mo muna sa akin. Ganon siya, kasi kilala niya si Lord. Hindi naman talaga magpaplano si Lord, ay kapapahamak. Ni Abraham, ganon din ang church natin. The pastor will never dream to destroy the church. Lahat ng kanyang pangarap ay sa kaayos ng lahat ng leader at sa lahat ng mga members. Pero kung minsan alam niyo, yun nga, sabi nga natin, hindi natin siya naiintindihan. Gusto mo, klarado lahat. Kung minsan tayo ganun Meron tayong mga credentials na dadadala, kaya hirap tayong mag-submit. Sa loob ng church, lahat ng worldly credentials mo, iwanan mo sa pinto. Pagdating dito sa loob ng church, meron tayong itinalaga ang Diyos na pastor, na dapat nating tagapanguna, na dapat nating sinusunod. Verse 12, when Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him and he sat on it. Aaron and Hur, held his hands up, one on one side, one on the other. For what purpose? Naka-gold siya. So that his hands remained steady till sunset. Gusto niyo yung pastor niyo maging matatag?
kailangan niya ng mga leader na nasa kaliwa at nasa kanan. So that his hands remain steady till sunset. Kapag ang mga leader talagang nakahandang umagapay, nakahandang tumulong, lumalakas ang loob namin mga pastor. Kinakaya namin kahit mabigat. Hanggat nagkakasundo-sundo, lahat tayo nagkakaisa, lahat tayo ay marunong magpasakop. Makikita niyo yung verse 13. So Joshua overcame the Amalekite army with a sword. Nagtagumpay sila. Iba yung ginagawa ni Joshua, iba yung ginagawa nitong mga katabi niya. Kaya kung mapapansin ninyo, itong mga leaders na to, they were there in unity. So, tandaan nyo, ang church natin, kung merong mga nakakainis sa part ng pastor, ay yung nandito ka lang for attendance. Mag-grow ka na. Sabi mo sa katabi mo, mag-matured ka na. Huy, sabi mo, mag-matured ka na. You're not here for attendance. May expectation si Lord. At, yung expectation pag ginagawa mo na yon, marami ka nang nagagawa para kay Lord. It's time to elevate. Iaangat ni Lord yan eh. Di nyo ba napansin, bakit may mga tinatawag dyan si Lord 2 beses eh. Nung palalabasin niya yung tubig doon sa rock, ang sabi niya, choose some of the elders para maging witness. Tapos nung lalaban sila, choose some of our men. Ba't hindi lahat? Bakit hindi all? Kasi yung mga leaders na yun, pag nakakita yun ng first-hand experience nila, ng himala ng Diyos, tumitibay yung faith nun. Mas madalas ito yung malalapit sa pastor. Kaya nga, pag may naninira sa pastor, ang dumidepensa yung mga malapit sa kanya kasi kilala nila si pastor eh. Ay, baka hindi mo alam yung sinasabi mo. Sila yung gumaganon. Kilala namin ang pastor namin. Alam namin kung anong buhay meron yan. God is looking for leaders like that. Na willing hawakan ang kaliwa at kamay, ang kanang kamay ng pastor. Na lalaban hanggang sunset. Lalaban hanggang dulo. Para makumpleto natin yung tagumpay na binibigay ni Lord para sa atin. Tanong kayo, kayo ba nakahandang lumaban hanggang dulo? Okay, ano yung ating team? Misery in the ministry. Sabi ko nga, kung papamagatan ko yan ng Tagalog, mga kapighatian sa kanyang kaharian. Okay, number 1, ano yung number 1? Annoyance, yung inis. May mga nakakainis talaga. Number 2, arrogance. Ito yung may mga arrogante sa church. Tinitiis siya ng pastor, maniwala kayo. Ilan kayong magkakapatid? 6. Okay. Tanungin mo ang parents mo. Sabihin niya sa iyo, alam mo na, sa 6 yung magkakapatid, iba-iba ugali niyo. Pag-6 na bata yan, 6 na ugali yan eh. Yun ang ginagawa ng magulang mo. Pag pastor, ganun din. Kung merong 20 members ang church, 20 ugali meron ng pastor. Pero inis na inis kayo sa pastor, hindi niya kayo talaga mapiplease lahat. Hindi niya kayo mapiplease. Kailangan ng support ng pastor para makumpleto natin yung pinagagawa ng Diyos. Ako sa church namin, hindi ko kaya. Kung wala ang mga leaders namin, hindi ko kaya. Sabi nga natin, huwag mong isipin na nandito ka lang for attendance. May expectation. At yung expectation na yun, kailangan umangat, may elevation. You have to think like your pastor thinks. My pastor wanted to win, just like Moses. Dapat ganun din ang mindset ko. Dapat mag-aisa tayo lahat. Iisa tayo ng mindset. Alam mo ang mindset ng pastor? Dapat nakasunod tayo doon. Gusto ng pastor namin manalo kami. Gusto ng pastor namin mag-evangelize kami. Gusto ng pastor namin mag-disciple kami. Dapat kasama ka ron. God will not use a man greatly if he did not hurt him deeply. Ito yung mga karanasan ng pastor. Karamihan ng mga matitinding pastor na ginagamit nila ng matindihan, matitindi rin ang sugat na pinagdaanan niya. Walang isang leader na matagumpay na hindi na sugatang tunay. Lahat yan dumanas ang mga masakit. Kaya pagka ang pastor niyo hindi niya pinag-pray, mahirapan kami makapagpatuloy sa dami ng mga painful things. Pero alam niyo, kukunti lang nag-uusap tungkol sa mga hirap ng buhay ng pastor. Madalas pinag-uusapan lang yan pag ganitong pastor's appreciation. Kahit na ako'y usigin o kaya'y hamak-hamakin, pastol ng buhay ko'y ikaw pa rin. Kahit na may suliranin o bagyong haharapin, pastol ng buhay ko'y ikaw pa rin.